Kamusta na po? Nanay Isabel, iniinom po ba yung gamot na ibinigay namin sa'yo nakaraan? Oo naman, Dok. Nahihirapan nga akong makatayo eh. Baka nga di na ako makalakad eh. Ayan po ang iniisip ko. Huwag kang panghinaan ng loob, Nanay Isabel. May awa ang Diyos, pwede niya tayong pagalingin kung gusto niya. Salamat, Dok. Huwag tayong magpasalamat sa tao. Ang pagpapasalamat laging sa Kanya, sa nasa itaas. Salamat sa Diyos. You are diagnosed of parotid cancer, pero huwag kang mag-alala dahil hindi pa naman ito aggressive. Huwag kang mag-alala. Laging may awa ang Diyos sa atin. Kung nagkaroon ka man yan, pinahintulutan niya mangyari yan. Dahil tiyak, may layunin ng Diyos para sa atin. Salamat po sa lahat ng amin po mga kababayan dito at karangalan po namin na kami po ay magamit yung aming mga kakayahan, makapagserbisyo po kami sa inyo. Salamat po sa Diyos ng marami. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ng aking asawa ay nagpapasalamat rin sa Diyos. Sa kabila po na mayroon siyang kanser, sa awa at tulong ng Panginoon, nakakapagpatuloy po sa paglilingkod at nakakabahagi po sa mga pangangailangan ng tao. Salamat po sa Diyos, salamat po sa inyong lahat. Kumusta na, Mira, ang lagay mo? Tinutuloy-tuloy mo pa ba ang juicing na tinuro ko sa inyo ni Simon? Opo, Tito. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-juicing namin. Kaso, masakit pa rin po siya hanggang ngayon eh. Tandaan nyo lagi, ang sinasabi ko sa inyo, na huwag nating kalilimutang magpasalamat sa Diyos. At kung sa tingin natin ay hindi maganda ang nangyayari, pero alam ng Diyos ang higit na makabubuti sa atin. Salamat po sa Diyos, Tito. Congratulations, Mira. Ang ganda ng laboratory result mo. Nagre-reduce ang iyong mga cancer cell, which is something rare to happen with your condition. Lalo na't hindi ka pa nag-undergo ng chemo. I don't know what you've been doing, pero if that helps with the reduction ng cancer cells mo, ipagpatuloy mo lang yan. Nagagalak ang aming mga puso na maibalita sa inyo na ang aking asawa ay malapit nang gumaling sa kanyang karamdamang kanser. Katunayan lang po nito na may mga karamdamang dumarating sa atin na nagtuturo para pasalamatan ang Diyos sa kanyang mga makapangyarihang paggawa. Salamat po sa Diyos. Aray! Sakit! Ah! Ah!
Yung pagkakasakit mo ng batok is due to hypertension. Pero may napansin kami sa leeg mo. The results say that you have thyroid cancer. Kuya, na-diagnose po ako ng thyroid cancer. Hindi na po ako humiling pa na humaba pa ang buhay ko. Kung ano na lang po ang kalooban ng Diyos. Pwede ka namang humiling eh. Pero sabi mo nga, kung ano ang kalooban ng Diyos, humiling tayo na nakaayon sa kalooban niya. Alam mo, Simon, marami pa tayong gagawin. Pagalingin ka nawa ng Panginoon, kapatid ko. Salamat po sa Diyos, kuya. Ang Diyos ng pag-ibig ay sambahin. Ilapat mo ang iyong pinto at manalangin, at ang pangalan niya ay sambitin. Han, bukas, operation na. Isama mo ko sa panalangin sa Diyos. Magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos para sa atin. Lagi ka laman ng panalangin ko. Huwag pa man mangyari, Han. Salamat sa Diyos. May awang Diyos. Pagkatapos ng operation at nagising pa, pasalamat tayo sa Diyos. At kung di na magigising, pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Sana din. Loobin successful ang palaipin niya na. May awa ang Diyos. Pwede naman tayong makiusap at humiling sa Kanya. Di ba ikaw, nagkasakit ka rin dati? At awa ng Diyos, gumaling ka sa karamdaman. At awa niya, nakapagpatuloy kayo mag-asawa sa paggawa ng mga mabubuting gawa.
Pero Dok, bakit po sa dinami-dami ng tao, si Simon pa? Marami naman dyan, masasamang tao. Pero malalakas sila. Kahit kailan, wag na wag nating kukwestiyonin ang Diyos. Di ba dapat ang pagtitiwala natin? Anumang bagay na ipinahihintulot ng Diyos na mangyari sa atin pawang sa ikabubuti natin. Saka isa pa, di ba pwedeng ito yung paraan ng Diyos para tayo ay lumapit sa Kanya at tumawag? Makaalala tayo na mayroong makapangyarihan Diyos na siyang sumusugat at kaya niya ring magpagaling. Tandaan natin na ang una nating takbuhan ay ang pangalan ng Diyos. Huwag ang tao, huwag ang doktor. Kasi ang doktor, meron ngang doktor, hindi niya mapagaling yung kanyang sariling sakit. Kami mga doktor, kasangkapan lang din kami ng Diyos para ang tao mapagaling. Ang dapat nalapitan natin ay yung makapagpapagaling. Ang Diyos yun. Kung sakali mang dugtungan pa ng Diyos yung kanyang buhay, edi salamat sa Diyos. Di ba pagpapagaling ng Diyos yun? Kung sakali man na hanggang dito na lang, ay dapat magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Hindi ba pagpapagaling pa rin naman yun? Yun ang sa ikabubuti pa rin. Salamat sa iyo, Ama. Doon ako sa kung ano ang kalooban mo po. Aking sisikapin sa tulong ng Diyos sa akin. Kita'y iibigin habang buhay kitang mamahalin. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Juan 11:4